pakikinig. Limited na ang ating hours dito. Ano lang po tayo dito kasi ilang oras lang naman. Ilang oras lang yan, chapter by chapter, series by series, mapapakinggan po natin yung mga mapipisil. At pribileyo, apat pa magsasalita sa atin, no? Kahit ilan tayo dito, talagang pribileyo na marinig natin yung latest procedure para po dito sa solemnizing the marriage. Welcome po natin si kapatid. Thank you po. Ayan. Good morning po, everyone. Ayan. Parang mahina po. Nakapag-amusal na po ba lahat? Ayan. So, mahaba-haba po itong ating discussion, no? So, baka may antukin dyan. Pakikalabit na lang po. Ayan. Ayan. So, mag-umpisa na po tayo, no? So, bago ko po ipakilala yung ating mga speaker, nakapag-attendance na po ba lahat? Okay. And then, paki-occupy na lang po yung space po dito sa harap. Para po hindi tayo, okay lang po kayo dyan? Ayun na po. Ayan. So, ayan po, to formally start po yung ating program for today, may we call on our very own officer in charge of the PSA and CRPO2, Ms. Helen L. Adulacion, to give us the opening remarks. Bakit dalawa? Naka-live pala tayo. So magandang umaga sa ating lahat. So it's our privilege, Bishop Sherwin, for inviting us over. Actually, naligaw pa nga yung letter ni Bishop Sherwin kasi I suppose yung address na nabasa namin is part of another district. That's why I instructed Miss Faith to relay it to a particular PSO. But then again, dito lang pala naman yun sa kapitbahay, no? Nandito lang sa Quezon City. So, mas mapadali sa amin yung Actually, lahat naman ini-encourage namin na magkaroon ng mga lecture series about yung mga prerequisite nyo, no? Bago magkasal. Kasi marami tayong mga nasasakupan na excited lang magpakasal, no? Di ba, pastors? Ma-excited sila, but then again, pag nag-submit na sila ng mga requirements, doon na natin nakikita na mayroong mga paglabag. So, itong seminar na ito ay naaangkop para at your level pa lang, ay alam nyo na maipayo sa kanila ang dapat na mapapaloob lang sa within your jurisdiction. Kaya, maganda po itong adikain ni Bishop Sherwin para lahat po ng instruction is aligned with our also mandate sa office, no? So kung ano yung nasasaad doon sa mga articles na i-discuss later ng mga bagets namin kasama kasi malapit na kami doon sa forgets. So tinitrain namin sila eventually to do lectures series about the solemnizing, no, seminars. Not only that, kung gusto niyo pa about how to properly fill up yung mga birth certificates or what, yung marriage contract, para wala tayong problema, no? Kasi nagsasubmit sila, nagpi-fill up sila ng mga marriage contract, and then again, meron palang mga problema doon. So paano nila gagawin, no? Ang pag-update, ang pag-correct after nila makita na may mga problema pala doon. Kasi kung excited sila magpakasal, perma lang sila without knowing meron pa palang discrepancy doon sa loob ng marriage contract. So, syempre, ang sunod nila excitement is yung honeymoon, di ba po? So, hindi na nila masyadong nabubulat-lat yung kanilang mga marriage contract bago nila pipirmahan. So, by the time na mabigay na sa kanila yung copy, doon pa lang nila makita na may mga problema pala. So, pwede nyo yun i-tanong din later on. So, kasama ko rin pala dito is our unit head ng Civil Registration Unit, si Ms. Faith Rocamora, doon po sa likod. And then Ms. Jelaine and Ms. Levy will do the lecture. In case you have queries about the particular topic, please do so. No, pwede naman kayo mag-intervene. Then, para maklarify yung mga questions sa dapat nyo itanong. So, magandang umaga po sa ating muli. Salamat po sa pag-imbita. And I hope you can learn something out of this. Thank you! Thank you, Ma'am Helen. So, ayan. So, start na po tayo. So, ako yung speaker.
Ayan. So my name is Catherine Levy Donasco, Registration Officer 1 of Philippine Statistics Authority. So I'm here po to discuss the overview of Administrative Order Number 1 Series of 2021. So magbibigay lang po ako ng kaunting background kung ano po yung nilalaman ng ating mga i-discuss po ngayong araw. Okay? So next po. Masyado malaki. Ayan. 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 So, okay na po. Yung kanina daw po. Ayan. Ayan. Okay na po. Next po. Ayan. So, kaunting background lang po sa ating AO number 1 series of 2021. So, babasahin ko lang po ito. So, in 2021, ORTA conducted interagency meetings with the Philippine Statistics Authority, or PSA, together with the religion or religious sects to assist in streamlining the processes and requirements for the registration of the authority to solemnize marriages. And then, the Office of the Civil Registrar General or OCRG reviewed the requirements and processes in the Administrative Order Number 1 Series of 2007. Then, the Revised Implementing Rules and Regulation or IRR or the AO Number 1 Series of 2021 deleted some of the obsolete requirements in the registration of the authority to solemnize marriage. So in short po, before AO Number Series of 2021, dati, isa po sa mga hinihing requirements sa AO number series of 2007 is kailangan po mag-provide yung mga SO o lalo na po yung mga bagong religious sect na mag-provide po sila ng list of 200 bona fide members po nila with signatures and address. So kailangan po nila yung i-provide once na nag-apply po sila ng KRASAM. Then additional na kailangan po nila i-provide is yung brief history ng kanilang religious sect. Pero ito po is na-amyendahan na po or sa pamamagitan po ng ating AO number 1 series of 2021, ni-remove na po itong mga requirements po na ito. Okay? Pero mamaya po, para ma-elaborate po yung regarding po dito, i-discuss po yan mamaya. Okay? Next po. So, hindi na required yung 200 members? Hindi na po, sir. Next po. Ayan. So, the National Statistician and Civil Registrar General NSCRG signed the AO number 1 series of 2021 on December 14, 2021, and the same was published in the official Gazette on January 31, 2022. Thus, its effectivity is February 15, 2022. Then, this IRR will be effectively ease the processing and requirements for the registration of the Certificate of Registration of Authority to solemnize marriage. So, to have a smooth and faster and more efficient transaction po, in-adapt po ng PSA yung recommendation ng ARTA na mas mapabilis na po yung process ng pagkuha po ng KRASAM. Okay? Ayan, next po. So ano po ba yung objective ng ating program po ngayong araw? So meron lang po naman tayong dalawang objective. Number 1 po is to discuss the implementation of IRR of AO number 1 series of 2021 to solemnizing officers. And pangalawa po, to respond to the issues and concerns which may be raised by the participants during the conduct of the training. So if ever meron po kayong mga questions or clarifications po sa discussion, wag po tayong mahihiyang magtanong po. Okay? Next po. Then the program content po, ito po yung nilalaman ng ating discussion for today. First po, laws related to marriage. So yun po yung presentation ng Administrative Order number 1 series of 2021. The next po, sa AO number 1 series of 2021, meron po siyang 13 rules. So, i-discuss po yan isa-isa mamaya po. So, sa rule 1 po, short title, yan po yung 2021 KRASAM rules. Then, rule 2, the definition of terms. Rule 3, duties of the Civil Registrar General. Rule 4, duties and responsibilities of the solemnizing officer. Next po. Then Rule 5, duties of the PSA Regional Director. Rule 6,
Duties of the PSA Chief Statistical Specialist. Rule 7, registration procedures. Rule 8, grounds for cancellation of PRASAM. Rule 9 po, penal provisions po. Rule 10 is retroactivity clause. And Rule 11, separability clause. And Rule 12, refilling clause. And last po, Rule 13, date of effectivity. Next po. So, kasama rin po sa ipapresent po mamaya or i-discuss po is yung presentation of revised OCRG Form 1. So, meron na po tayong bagong form ngayon. So, kung kayo po ay mag-a-apply ng CRASAM or magre-renew or bago po, meron na po tayong form na hinihingi po na bago. Okay, so mamaya po madi-discuss po yan. The next po, lastly po, magkakaroon po tayo ng open forum. So, if ever may question po kayo ngayon, itanong na lang po natin later on, after the discussion po, para tuloy-tuloy po tayo. Okay? Ayan. So, next po, ayun. Ino-note lang yung mga tanong. Opo, inote nyo na lang po yung mga question nyo later para tuloy-tuloy po tayo at mabilis po tayo matapos. So, yun lang po yung aking presentation. Thank you po sa inyong pakikinig. Ayan. Ayan. For the next discussion po or next speaker po natin, may we call on Sir Noel Hinavia, Administrative Aid 4 for the Administrative Order Number 1 Series of 2021 Rules 1 to 4. Sa mga pastors na pinabakan po yung ating seminar. Excited po kayo matuto regarding the revised AO 2021. So, Dahil po, okay. So, kausap, no need po sa microphone. Okay. Okay pa rin po. So, dahil po lahat po ng umattend ngayon ay mga pastors, ay kayo po ay nakapagkasal na po ba kayo lahat? Sino po dito yung nakapagkasal na? Nakapag-officiate na po ng wedding? Okay. So, yung iba ay Naghahangad po. naghahangad pa lang. Kaya gusto nilang matuto patungkol po dito sa ating AO 2021. Now, pagdating po sa rules, okay, ay i-discuss ko po sa inyo rules 1 to 4. So, mayroon pong CRASAM rules na tinatawag. Sa inyo pong pagpapastor, alam ko meron din po kayong rules na sinusunod pag kayo ay nag-i-interpret ng text sa Bible, di ba? Ang tawag po doon ay, kung di ako nagkakamali, hermeneutics, the art of interpreting the Art and science. science of interpreting the Bible. So, meron kayong rules na sinusunod doon. At kung naalala ko, yung rule number 1, if you want to interpret a text, you should interpret it according to its context. So, ganun po yung rule ng pag-i-interpret sa pagpapastor. Ngayon, sa CRASAM naman po, meron tayong rules na dapat. Kino-contest po ito ng ibang mga sekta. Kasi ang sabi ng iba, paano yan? Wala naman po kami talagang permanent location. Kasi, ang kanilang definition ng church ay, ang church daw ay spiritual. Hindi siya nakikita, pero siya ay pwedeng mag-exist. Okay? Ang sabi nila, kahit saan naman yan, pwede. Pero sa amin, walang permanent location. At nakikipagtalo pa po yung iba na ginagamitan po kami ng Greek word ng church. Kasi sa Greek word po ng church, ang nakalagay po doon, ecclesia. Ang ibig sabihin daw ng ecclesia, the called out ones. People, they don't argue with that definition. Pero, pagdating po sa AO 2021, ang pinag-uusapan po dito, physical. Sabihin nga po natin, physical. Hindi po spiritual. Kaya, yun po yung pinapaunawan namin sa mga pastor. Tama po yung konsepto nyo, spiritual. Pero, meron din pong physical counterpart, ang spiritual. Physical po talaga siya. Kaya nga po, dahil physical po siya, kaya nagkakandak po kami. Okay, so sige po, let's go. So rule number 1, ito po yung ating CRASAM title. Ang nakalagay po dyan, these rules and regulations shall be known and cited as the 2021 CRASAM rules. So, iba-iba po yung mga katawagan, pero isa lang po yung pinaka
tawag po dyan, mga rules po siya. So, atin pong tingnan yung kasunod. Okay? So, yun po. Siguro familiar po kayo sa nakalagay po dyan na retrato. Siya po ay madalas natin nakikita kapag nagpipresent po siya ng mga update po sa ating inflation rate. Nakikita po natin yung kanyang sa media, nagpipresent po siya. Ang pangalan niya po ay si Dr. Claire Denise Mapa. Siya po ang ating Civil Registrar General. Okay, ang tawag po sa kanya General, pero wala po siyang baril. No? Dahil hindi po siya humahawak ng baril, ang hawak niya po ay mga dokumento lang po. Pero siya po ang may hawak ng buong, under po niya is the technical administration of all the civil registrars, yung lahat po ng mga civil registrars office, municipal and city registrars office, ay meron po siyang technical supervision. Kaya kapag meron pong mga bagong labas na memorandum, ay nanggagaling po sa ating Civil Registrar General at binababa po yan sa 16 or 17 regions, no, throughout the Philippines. So yun po, the head of the Philippine Statistics Authority, which is the national agency mandated to carry out, administer the provisions of Act Number 373 and other laws on civil registration. So actually, hindi lang po yun ang tawag sa kanya. Siya rin po ang ating national statistician. At hindi lang po yan, siya po yung undersecretary. Under po siya ng NEDA. Ang pinaka-pinuno po ng NEDA ay si Secretary Balisacan, if I'm not mistaken. And siya po ay nakapailalim doon as undersecretary. Okay, next. Susunod po, solemnizing officer. So, sino po ba si solemnizing officer? Kayo po ba ay solemnizing officer? Okay, pag sinabing solemn, ano pong pag sinabing solemn, ano po yung nakikita nyo sa mind nyo pag solemn? Anong ibig sabihin ng solemn? Ano po yun? Sagrado. Ibig sabihin, sagrado pala ang pagkakasal, no? At yung nagkakasal, sagrado din ba? Kailangan din, ano? Hindi lang, kasi yung kung ang pagkakasal ay sagrado, dapat yung nagkakasal ay sagrado din. Kaya ang tawag po sa atin, solemnizing officer. Sino po ba siya? An officer vested with the authority to solemnize or officiate marriages in accordance, note, in accordance with the law or with the rites, practices, and ceremonies as prescribed or granted by their religious sect or tribe or ethnic aggregation. Tanong po, saan po nanggagaling yung authority ng solemnizing officer? Saan po nanggagaling yung inyong authority? Lahat naman po ng authority galing sa Diyos, di po ba? Pero sino po ang nagbibigay sa inyo ng specific authority para magkasal? Hindi po. Wala po kaming authority na magbigay ng authority sa inyo. Ang nagbibigay po ng authority sa inyo, sino po? Yung inyong Board of Trustees. Yung inyo po yung mga, yung pong Board of Trustees, or kung sino po yung mas mataas sa inyo, Bishop, siya po ang nagbibigay sa inyo ng endorsement or authority para magkaroon kayo ng authority to solemnize marriage. So, linawin po natin, gusto ko lang pong maging malinaw, hindi po nanggagaling sa PSA yung authority. Ang authority po ay nanggagaling kung meron kayong bishop or head, siya po ang magbibigay ng endorsement sa inyo, or kung kayo po yung head ng church, yung pong Board of Trustees. Next po. The term includes any priest, rabbi, imam, or minister of any church or religious sect duly authorized by his church or religious sect and registered with the CRG acting within the limits of the written authority granted him by his church. So note, binibigay po sa kanya yung authority ng church or religious sect provided
that at least one of the contracting parties belongs to the solemnizing officer's church or religious sect. So, inonote po natin dito, no? Ang nagbibigay po ng authority, sino po ba? Board of Trustees. Yung religious sect po mismo, represented by the Board of Trustees, or kung meron kayong mas mataas sa inyo, yung pong bishop or head of the religious sect. Pero meron din pong isang ano dyan, parang qualification para maging legal ang inyong pagkasal. Dapat, ang kinakasal po natin, isa sa contracting parties should be what? Should be what? A member of the religious sect. So, ibig sabihin, hindi tayo basta-basta magkakasal. Kailangan ay isa doon sa ikakasal natin ay membro ng ating sekta. Okay? Now, bakit po yun ang hinihingi sa atin na requirement na kailangan ay isa lang dun sa contracting parties ay kamembro natin? Importante po yun kasi kapag hindi mo siya kamembro at kinasal mo siya at wala kang background tungkol dun sa kinasal mo, baka yun pala may problema. Meron palang legal impediment yung ikakasal mo kasi hindi mo siya kamembro, so hindi mo nakita kung ano yung problema niya. So ang advantage po kapag kamembro po natin yung ikakasal natin, you know the background nung ikakasal mo. O naturuan mo siya, lumaki sa mga teachings ng church, so meron kang confidence na okay itong ikakasal ko. Kilala ko siya, kaya wala akong magiging problema. So, yan po yung isang mga bagay na pwede nating i-note dito na kailangan ay kilala natin yung ating kinakasal, which is a member of our religious sect. Next. As provided in Article 18, Section 1, Book 2 of Presidential Decree 1083, so ito naman po yung mga sa Muslim po, no, sa imam, by the proper wali, guardian in marriage of a woman to be wedded, by any person who is competent under Muslim law upon authority of the proper wali, or by the judge of the Sharia District Court of Sharia Circuit Court, or any person designated by the judge should the proper wali refuse without justifiable reason to authorize the solemnization. So, yun pong, meron din pong korte ang mga Muslim. Ang tawag po dito ay Sharia District Court. Saan po ito makikita? Sa Zamboanga. Dito po lahat pinapadala yung kanilang mga documents. At so meron din po silang mga sariling mga batas kung paano i-rehistro yung kanilang mga documents. Next po. So meron pong nakalagay dito na another yung pong mga pwedeng magkasal as provided in the OCRG AO3 series of 2004, otherwise known as Rules and Regulations Governing Registration of Acts and Events Concerning the Civil Status of, ito naman po, indigenous peoples, marriages between members of the ethnic, cultural communities or indigenous peoples may be solemnized by community elders, tribal leaders, or authorities and traditional socio-political structure certified by the NCIP or authorities duly acclaimed and respected in the tribal communities who perform and solemnize marriage in accordance with the customs, traditions, and practices of the community. Ito pong mga indigenous, wala po yan dito sa NCR. So wala po tayong nirerehistro. Pagdating sa yung mga nag-officiate ng kasal nila, hindi po sila sa atin. Mostly po sila ay nasa parting northern, o yung mga meron pong mga indigenous, ay doon po sila applicable, yung mga nagkakasal doon. So meron mga tribals po sila, no? So next po. So ito na po yung mga concepts and definitions po tayo. So familiar po kayo dito, City Municipal Civil Registrar, the head of the department office in the local government unit mandated by law
to carry out civil registration function. So, familiar po kayo dito dahil alam ko po, dito kayo nagfa-file ng inyong mga documents na kinakasal nyo po. So, PSA Regional Directors. Ito naman po yung sa amin naman po ito. Head of the PSA Regional Statistical Services Office who assists the CRG in the implementation of civil registration in the region of jurisdiction. So, meron po kaming mga regional director. So, ang PSA po, meron po tayong 17 regions in the Philippines at bawat region po, merong regional director. So, sa NCR po, kilala niyo po ba yung ating regional director? Sa katauhan po ni Mr. Pasiano Dizon, siya po yung pumipirma ng ating KRASAM. At siya po ang parang subaltern. Kasi hindi naman kayang pirmahan ng ating national statistician, ng Civil Registry General, lahat ng KRASAM. So, dinelegate po na ito sa mga regional director at sila po yung subaltern, kapalit po ng ating pinaka-head ng agency para pumirma sa mga KRASAM nyo. Kaya po sa NCR, iisa lang po ang nakapirma na pangalan sa ating KRASAM. Kaya pag nag-review kayo, hindi nagbabago yung kanyang pangalan. Siya pa rin po yung nakalagay na nagsasign ng ating KRASAM. Kaya pag nasa peak season po tayo, hindi po siya nakakapag-sign ng tuloy-tuloy dahil minsan may mga other activity po siya na kailangan niya mag-attend ng mga conferences sa ibang town or municipality. So hindi po niya kaagad-agad na bibigyan ng pansin yung mga ng tuloy-tuloy yung pagpipirma, kaya medyo nagkakaroon po ng konting pagbagal pag peak season. Pero kasi wala po talagang ibang pipirma maliban sa ating regional director. Okay, next po. So, PSA Chief Statistical Specialist. Ito naman po yung ating head of the PSA Provincial Statistical Office who assists the CRG in the implementation of civil registration in the province of jurisdiction. So, kayo po ay under ng aming NCR Provincial Office 2, which is, ang jurisdiction po namin ay Quezon City and Marikina City. Ang ating pong namumuno dyan, yung pong nagpakilala sa inyo kanina, yung napakagandang supervising statistical specialist natin. Siya po yung ating Ma'am Helen Adolacion, officer in charge. So, wag niyo pong kakalimutan, pag bibisita kayo sa office, pwede naman kayo magbigay ng parang konting courtesy. Ma'am, nandito po yung aming pastor. Yan po. No? And then, meron po tayong isa pa po na importanteng maintindihan po natin, yung sa mga Muslim na nagpa-file, nagpaparehistro din po yung mga imam, kailangan po sila ay manggaling po yung kanilang endorsement from the National Commission on Muslim Filipinos, an agency created to preserve and develop the culture, tradition, institution, and well-being of Muslim Filipinos in conformity with the country's laws and in consonance with national unity and development created by the virtue of Republic Act 997, otherwise known as the National Commission on Muslim Filipino Act of 2009, which was signed into law on February 18, 2010. So, hinahanap namin yan. Pag nag-file po yung imam ng kanyang application, hinahanap namin yung endorsement ng National Commission on Muslim Filipinos. Next. So, meron din pong National Commission on Indigenous Peoples. Ito po hindi applicable sa NCR kasi wala naman pong nag-a-apply ng mga tribal heads or community leaders pagdating po sa pagpa-file ng application of authority to solemnize. So, hindi na po siya applicable. Pero babasahin ko rin po yung kanyang function. An office created under the Office of the President, which is primarily responsible for the formulation and implementation of policies, plans, and programs to recognize, protect, and promote the rights of ethnic, indigenous cultural communities, indigenous peoples. So, next po. Ito na po yung pinakamagandang highlight pagdating sa Administrative Order number 2021. So, what is marriage? Okay. Naniniwala
naniniwala po ba kayo sa kasal? Kayo mga pastor, do you believe in marriage? Okay, dapat naman. Kasi sabi ng iba, meron akong nabasa, isang artista ang nagsabi, wala namang kwenta ang kasal papel lang yan. Okay, baka narinig niyo yung ganong commentary, papel lang naman yung kasal Ano ba yung, wala namang saysayan. Kung talagang nagmamahalan kayo, kahit walang papel, walang kasal, matibay naman siguro ang pagmamahalan nyo. Yan po ay ating i-define. Dito sa sinasabi pong, what is marriage? So, ang nakalagay po doon, a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and family life, otherwise known as the Family Code of the Philippines. Take note po, no? Isa-isahin po natin. Special contract. Hindi lang po siya basta papel. So, gusto ko lang pong ibigyan ng diin to. Hindi lang po siya basta papel. Siya po ay ano? Sabihin nga po natin ng sabay-sabay. Siya po ay special contract. Okay, bakit po siya tinawag na special contract? Kasi, kadalasan po, meron tayo mga kausap na tao, di po ba, pag nagpagawa kayo ng repair sa bahay, halimbawa, nasira yung inyong roof, at meron kayong kinontrata na isang laborer. At sabi niyo sa laborer, sige, sira kasi yung roof ko, ang ating usapan, bibigyan kita ng, sasahuran kita ng 700 pesos daily. So, kung kaya mong gawin niya ng 1 linggo, so, payag ako, mag-usap tayo. So, nag-usap tayo, and after na natapos niya yung pag-kumpuni, pag-ayos ng roof, at nabayaran niya na siya, ang tanong ko, meron pa bang kontratang natitira? Wala na. Tapos na kasi nagawa na yung trabaho. So, yun po ay ordinary lang po yun. Wala pong kumbaga, after the work na nagawa na po ng laborer, tapos na po. Pero pag-usapang kasal, ito po ay walang expiration. Binding and permanent. Ibig sabihin, hindi po ito nagkakasawaan. Ang pag-aasawa po ay hindi po dapat magkasawaan. Okay? Ibig sabihin, even after 10 years, kasi yung iba, di ba dapat lagyan natin ng expiration ang marriage? Pag 10 years, dapat itanong uli sa mag-asawa, o kaya niyo pa ba? Okay? Pwede pa bang, kaya pa bang i-sustain yung inyong relationship or terminate na natin? Wala pong ganun Wala pong termination ang special contract. Kaya nga special yan Hindi pwedeng i-terminate. Sa trabaho, kapag pwedeng i-terminate yung kontrata kapag mayroong violation yung manggagawa. Pero sa kasal, hindi pwedeng i-terminate. At take note po mahirap magpaputol ng kasal. Madali ang pag-tie, yung tying of the marriage, anong Tagalog ng tying? Oo, madali po yung pag-iisang dibdib. Pero mahirap putulin. Kasi bakit? Bakit mahirap putulin? Kasi mahal ang magpaputol ng kasal. Okay, yung annulment. Napakamahal po nun. So, mahirap putulin. Okay, kaya ang tawag dyan is special contract. Hindi pwedeng putulin, hindi pwedeng lagyan ng termination. Hindi siya pwedeng tapusin. Siya ay meant by God to be everlasting, forever and ever and ever and ever and ever till death do us part. Okay? Ganun po ang intensyon ng kasal. Kaya ang idea po ng kasal galing po sa Panginoon yan Di ba? Ang sabi niya, you will leave your parents, iiwanan mo yung magulang mo. Ang sabi niya dun sa lalaki babae, iiwanan yung magulang mo, you will leave the parents, and you will live in one flesh. One flesh. So, permanent union. Permanent between a man and a woman. Ibig sabihin, wala pa rin pong same-sex marriage. Okay? Hindi pa pinapayagan
ang parehas na kasarian sa ating bansa. So, paano po yun yung mga nababalitaan natin na may mga kinakasal? Nabalitaan nyo na po ba yun? May kinakasal daw? Meron daw ceremony sa same-sex? Yan po ay ceremony lang po. Pero hindi po yan nirerehistro sa local civil registry. So, nabalitaan nyo po ba? May kinasal sa Baguio, may kinasal sa kung saan-saang municipality, city, wala pong visa yon. Yun po ay ceremony lang at hindi po yun valid. Okay? Hindi po siya valid. Dahil wala pong same sex. So, between a man and woman entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. Pansinin po natin, ang ganda po ng intensyon ng marriage. Ang intensyon ng marriage ay para magkaroon tayo ng tinatawag na conjugal. Ibig sabihin ng conjugal, lahat ng nasa akin, nasa iyo rin. At kung ano yung nasa iyo, nasa akin. So, joint na po yung inyong pag-aari, pati apelyedo, di ba? Kasi that's part of the union of the body, of the flesh. So, conjugal and family life. So, ibig sabihin, you are establishing a family. Kasi ang ating bansa, the health of the nation depends upon the health of the family. Kapag masigla, masaya ang pamilya, matatag ang isang bansa. Kaya nakadepend po talaga sa family ang basic structure ng isang bansa. Kaya nakafocus po tayo sa kahalagahan ng pamilya ng isang Pilipino. Importante po yung family life. So, among Muslims, marriage is not only a civil contract, but a social institution. So, hindi na po natin masyadong bibigyan ng pansin itong mga marriage among Muslims. Sige po. Next po, let's proceed. So, ano po yung essential requisites of marriage? Kayo po ba mga pastor ay concerned po ba kayo na kapag nagkasal kayo, gusto nyo valid yung kasal ng ikakasal? Importante yan, kasi wala tayong, hindi tayo magiging responsible solemnizing officer kung hindi natin bibigyan ng importansya na yung kahalagahan ng validity ng kinakasal natin. So, ang tanong po dito, nandito lahat ng mga requisitos, mga kailangan, dapat present lahat para maging valid. So, now, letter A, legal capacity of the contracting parties who must be a male and a female. So, inulit na naman. Pag sinabing legal capacity, of course, dapat legal age po yung ikakasal. Ano pong edad ang dapat ikasal natin bilang mga pastor? Ano po yung legal age? 18 and 21. Pag 18 and 21, ano ang hinihingi natin as supporting attachment? Kailangan po ng parental consent. Kayo po ba ay pag nagkasal kayo, pag ganun po ba yung edad ng kinakasal nyo, hinahanapan nyo ng parental consent? Hanggang 25. Ano naman ang hinihingi natin? Parental? Anong hinihingi natin? Parental advice. Okay. Pag lumampas na ng 25 hanggang 30 or 40, ano nang tawag doon? Bahala ka na. Okay? Bahala ka na. Wala na kaming pakialam. Okay? So, letter B, their consent freely given in the presence of the SO and EO 209, other known as the Family Code of the Philippines. Ito po importante, consent freely given. Alam niyo po yung consent, yung pagpayag ng the man as his lawful husband to honor and to cherish him for the rest of his life till death do us part. So, kailangan meron pong ganung declaration. Yung lalaki sa babae, ganun din yung babae sa lalaki. Meron po silang pagpayag. Kasi kung hindi po, wala pong consent, baka pinilit sila. Baka tinutukan ng baril o ng itak para lang sila magsabi ng I do. So pag ganun po, hindi po pwede yun. Kailangan consent freely given. Kusa sa puso nila, voluntarily, they affirm, they acknowledge each other and take each other as husband
and wife. Okay? In the presence of the SO. Kaya po, hindi po pwede yung virtual marriage. Wala pong virtual. Yung pong, kasi malayo yung mapapangasawa, o sige, mag-arrange na lang tayo ng virtual. Hindi po pwede yon. Kasi kailangan po, in the presence of the solemnizing officer. Hindi pwedeng virtual. Okay, next. So, ito po yung mga formal requisites of marriage. Una, the authority of the SO. Napaka-importante po nun. Kasi po, pag nagkasal po tayo, na hindi valid yung ating authority, that is a basis para mapawalang bisa ang kasal. So, dapat, pag may kinakasal po tayo, chine-check po natin yung ating authority. Valid pa ba siya? O baka naman, expired na, hindi na kayo nag-renew. So, dapat i-renew po, mag-renew kayo para hindi siya maging paso, at pag may nagpakasal po sa inyo, mayroon kayong ipapakita na proof na valid yung authority nyo. Kasi lalo na po yung mga nagpapakasal, minsan, hindi naman sila aware. No? Na kung hindi sila nagtatanong, kaya nga mayroon kaming mga lectures sa mga pre-marriage counseling, si Ma'am Gilay, si Ma'am Levy, si Ma'am Faye, lahat ng mga nag-lecture, palaging ini-emphasize sa mga nagpapakasal, bago kayo magpakasal, tanungin nyo muna, kung valid ba yung authority ng magkakasal sa inyo. Napaka-importante po yung authority of the SO. Letter B, a valid marriage license, except in cases of marriage exempt from marriage license requirement. O pag nagpakasal po ba kayo, hinahanapan nyo ng marriage license. Okay, kailangan po. Kung kinakailangan po. Pero pag exempted, hindi na po natin sila hihingan. Meron pong mga exemption to the rule. I-discuss po yan later siguro kung ano po yung mga exceptions para hindi nahanapan ng marriage license. Letter C, a marriage ceremony which takes place with the appearance of the contracting parties before the SO and their personal declaration that they take each other as husband and wife in the presence of not less than 2 witnesses of legal age. So, requirement pala yung ceremony. Okay? Alam niyo po ba yung ceremony? Kailangan mayroon formal ceremony. Ibig sabihin, hindi kayo pwedeng mag-usap lang na basta-basta. Sabihin niyo, sige, pirmahan na lang tayo ng kontrata, punta tayo sa Jollibee or sa McDo, pipirmahan ko na lang para wala nang masyadong effort sa inyo. Hindi po ganon. Kailangan mayroong ceremony. At ano po ba yung ceremony? Iba-iba po. Wala pong subscribed na method of ceremony. Kanya-kanya pong style. Sa iba-ibang church or religious sect, magkakaiba po ng ceremony. Okay? So, wala pong uniformity pagdating sa ceremony. Iba-iba po yung ceremony. Pero, ang importante, may ceremony. At dun sa ceremony, kailangan mayroong witness. Ilan po ba yung witness? Ilan yung witness? At least, ninong at ninang. Okay? At ito po yung nagpapakita lang na there is no such thing as secret marriage. Ang marriage po ay should be, kailangan po ito naka-open po siya sa public. Mayroon pong mga nakakakita para it should be valid. Okay? Next po. So, ito po yung marriage license. An official document issued by the civil or municipal civil registrar that gives authority for a couple to be married in accordance with law. So, ano po ba yung validity ng marriage license? Ilang araw po siya? Pag kinuha po siya ng couple? 120 days. So, dapat within that duration magamit po. Or else, tatatakan po siya at hindi na siya pwedeng gamitin unless mag-apply uli sila ng bago. Next. Okay, certificate of marriage. So, ito po yung prescribed form used for the declaration of facts and circumstances regarding the marriage of two persons
with legal capacity who must be a male and female for purposes of registration. So, yan pong form na yan ay, ano po yan, uniform po yan sa lahat ng local civil registry. Iisa lang po yung form na ginagamit. At madalas po tinatanong, saan ba nakakabili niyan? Yan po ay available sa National Printing Office. Kung gusto niyo pong kumuha ng pad, by pad, dun po kayo bibili sa National Printing Office. So may requirements din po para makabili kayo, sir. I don't know about the requirements, pero wala naman po. Doon lang po ang bilihan. Ang kailangan lang po may pera kayo na pambili. Kasi pag wala, hindi kayo makakabili. Okay? Next. Okay, ito po yung CRASAM. Familiar po kayo dito. Certificate of Registration of Authority to Solemnize Marriage, CRASAM. A certificate issued to an SO after complying with the requirements certifying the registration of the authority of the SO to solemnize marriage, indicating therein that the SO is authorized to solemnize marriages within the SO's territorial jurisdiction for the period specified therein. The CRASAM, which is valid for a period of 3 years, shall expire on the 31st day of December of every third year and may be reviewed 3 months prior to its expiration. So malinaw po yung CRASAM na definition. So meron kayong jurisdiction na binibigay sa inyo. Normally po, pag binigyan kayo ng jurisdiction, ano po ang nilalagay sa inyong authority? Ano pong nilagay? Entire Philippines ba? Okay. Kasi yung iba pong religious sect, kapag yung church po ay very particular din po sila, kung gusto nilang Metro Manila only, or Luzon only, or Quezon City only, meron pong mga ganon na naglalagay ng restriction. Siguro baka yung church nila, ay yung pastor nila ay doon lang talaga naka-assign within that jurisdiction. So depende po yan sa nag-i-endorse kung ano po yung extent ng jurisdiction na ibibigay sa inyo. So yan po ay, ang ating pong authority ay meron din po expiration. So every 3 years lang po siya. 3 years. So pag kailangan mag-review po tayo, pag on the last year of our validity, kailangan pwede na po tayo mag-renew. Okay, even sa October po, tumatanggap na po kami ng application for renewal kung yun na po yung last year of your validity of your authority. So dapat, nag-renew po tayo regularly. Hindi lang po yung may ikakasal tayo saka tayo mag-renew. Dapat religiously, ay mag-renew po kaagad tayo para hindi tayo magka-problema pag may ikakasal tayo for the following year. Yes po. Mayroon pong bayan. Mamaya po, i-discuss po yung mga payments mo. Next. Okay, so ito po yung Register of Solemnizing Officers. The registry book which contains the information pertaining to the registration of SOs. So meron po tayong mga libro, meron din po tayong database. Okay, next. So yan po yung territorial jurisdiction, an area or place indicated in the CRASAM where the SO can validly officiate marriages. The area or place may be the whole Philippines or only a part thereof, such as region, province, congressional, district, municipality, or diocese. So, well-defined po yung ating jurisdiction. Pero wala pong, kasi meron pong isang nag-apply sa amin, nagulat po ako, ang nilagay niya, the whole universe. O kaya, Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia. Ay, wala po yun sa definition. Wala po yun sa definition of jurisdiction. So, hindi po siya pwede. No? Next po, place of solemnization of marriage. The place where marriage is solemnized publicly, okay, such as church, chapel, temple, or mosque, among others, and not elsewhere unless with the prior written request of the contracting parties and with the prior written approval of the SO, which fact must be declared in a public instrument, Article 8, EO 209, otherwise known as the Family Code of the Philippines. So, hindi po pwede si pastor magkasal kung saan-saan lang.
Kung hindi sa church ikakasal, ano ang kailangan? Yung nagpapakasal, yung contracting party should request that the venue will be conducted outside the church. At kayo bilang pastor, ano naman ang gagawin nyo? Gagawa kayo ng approval letter na tinatanggap nyo ng buong puso yung request ng contracting parties na gagawin sa garden, gagawin sa events place, gagawin sa Boracay, yung kasal. Dapat nakalagay yan sa, naka-affidavit po siya. At yan po, ina-attach po yan sa certificate of marriage para maging valid po yung kasal. So, legal, ano sir, legal request. Yes. Apo. Next po. Okay, so, hindi na po natin i-discuss yung Muslim, hindi po applicable sa atin. Next na lang po natin. So, ito po yung definition ng church. Ito, malaking, isa po ito sa mga pinag-aawayan din po ng mga ibang sekta, ibang pastor, kasi mayroon din silang sariling definition. Pero ito po yung nakalagay na definition sa ating AO 2021. Any building, either of strong or light materials or a combination of both, which is Medyo mabilis lang naman po itong na present ko since yung definitions and concepts na present naman na po ni Sir Noel. So, under rules 5 to 6, ito po yung i-discuss ko is yung ano naman po ba yung duties and responsibilities ng mga signatories po under po sa regional office and then our provincial office, no? So, brief background lang din po. Kami po ay under regional office NCR po. So, si NCR ay hinati sa 5. Meron po tayong NCR 1 to 5. Which is kami po ay under po ng NCR 2, ang jurisdiction is Quezon City at Marikina. Nabanggit nga po ni Sir Noel. Kami po ang satellite office sa EDSA Grand Residences po ang aming location. EDSA Grand Residences po. Malapit po sa SM North. Tapat ng GD. Yes po. So next. Ayun. Duties of the PSA Regional Director. Ito po yung head ng regional office, no? So, accept, reviews, and evaluates applications for CRASAM from the PSOs, records data pertaining to SOs, signs and issues the CRASAM, cancels the CRASAM when directed by the CRG, investigates or processes applications which cannot be acted upon by the PSO when necessary, and recommends to the CRG for resolution application which cannot be acted upon the regional director. So for short po, si regional director, siya po ang nagsasign ng inyong CRASAM. Makikita niyo po yan sa inyong certificate, no? Na meron din po siyang authority na mag-cancel, no, or mag-reject ng CRASAM kapag may nakita po siyang na-violate. So later on po, i-discuss din po natin yung mga clauses, no? Kung ano ba yung mga grounds for cancellation ng CRASAM. Next po. Okay, files, keeps, and preserve records of SO. So meron po silang mga filing, no, ng mga record ng SO. So, from the very start po, pwede rin po kaming mag-check no, ng history, no, kung for renewal ba or kung talaga yung SO, no, kung i-verify po namin. Submit reports or updated data files to the CRG on the 10th day after the reference month. So, meron din po kaming ginagawang status report, no, every month na pinapasa sa regional office. Supervises and monitors the activities of all PSOs under the jurisdiction of the RD relative to the implementation of these rules. Implements security measures to preserve the integrity of the CRASAM and performs other functions related to the implementation of these rules. So, bukod po dun sa pag-sign ng mga CRASAM, si Regional Director po, siya rin po yung nagsasign ng mga certified copies or CTCs, no? And then, yung other certificates like yung for extension, ito po yung mga SOs no na foreigners. So, si RD din po, or Regional Director, nagsasign and nag-i-issue po dun sa amin. Okay, next po.
Ito naman po, duties naman po ng aming Chief Statistical Specialist. So, si Ma'am Helen po yung nagsasign or sasay ng mga na-process namin or na-receive po namin na applications from PSOs. So, and i-ensure din po namin yung availability ng application form or tinatawag po natin OCRG SO na form number 1. Si form number 1 po, ito po ay libre, no? Kung hindi nyo po ma-download sa internet, meron naman po kami pinoprovide sa office, no? So 3 copies po yan each, no, ng pag kayo po ay magpapasa. Pero later on, i-discuss ko rin po yung mga requirements sa pagpasa po ng inyong or pag-process ng inyong CRASM. Accepts duly accomplished application forms together with the supporting documents as enumerated under Rule 7.4. So mamaya po i-discuss yun. Checks the completeness and correctness of entries. So, ito po, nire-remind na po namin or bibigyan na po namin to ng atensyon, no? Ito po, 6.3, no? Before po kayo magpasa ng inyong mga requirements, pa-make sure na lang po na lahat ng entries ay tugma dun sa endorsement or application coming from your endorsing officer. Kasi pwedeng iba po yung nakalagay na pangalan, no, sa application form doon sa endorsement letter nyo po. So, meron kaming nakikita or napapansin, no, na nasa application form, iba yung pangalan sa endorsement. Pero mamaya po, i-discuss din po yan. So, kami po ang gumagawa ng consistency checking. So, pagpasensyahan nyo na po kung pumunta kayo doon na galing pa kayo sa malayo, tapos i-reject po namin. Kasi para sa inyo rin naman po yun. Hindi po kasi siya mapaprocess kung mali po yung or kulang yung requirements na inyong pinapadala. So, next po, yun. In case of doubt, conducts investigation with respect to the following. Whether the applicant for CRASM is performing other religious rites and services and not merely solemnizing marriages. So, ito nga po yung nabanggit ni Sir Noel kanina, no, na kami po ay nagko-conduct ng field verification. Pero under lang din po sa jurisdiction namin, which is Quezon City and Marikina. So, chine-check po namin kung talagang nagpe-perform pa or talagang nagko-conduct ng services itong church na to, no. Siyempre, meron po kayo nakapaskil na tarpaulin or nakapaskil sa inyong Facebook page, no, ng mga services. Usually, 2 service yan sa Sunday, no? So, hindi naman kami nagko-conduct ng Sunday or nag-check, no? Pero, yun nga, kung Monday to Friday, syempre, wala namang service doon. So, check namin kung yung lugar ba ay talagang conducive for services, kung talagang meron po ba siyang mga speakers or mga instruments po for service, diba? And then, chairs, yun po yung chine-check namin. Tapos, syempre, kung kaaya-aya rin ba? So, nag-ocular inspection. Yun po ang tawag ko po. And then, syempre, hindi lang din naman yung SO, hindi lang siya nagsosolemnize or nag-o-officiate ng kasal. Kailangan, nagpa-perform din po siya ng other duties. Yun nga po yung sinabi ko, nagpo-conduct po ng mga services. Yes po, yung mga ibang duties. So, whether the religious sect or organization of which the applicant for CRASM is a member, as a church, temple, chapel, mosque, ayun nga po yung sabi kanina, no, na meron talagang permanent na church yung nag-a-apply. Okay, next. Endorse application forms and all the required documents to the RD. Kasi si regional director po talaga nagsasign yan. Kami lang po ang nagpa-process. Kumbaga kami po ang front, no? Hindi po siya magpo-proceed sa regional office kung wala pong sign din ni Ma'am Helen or walang approval. Okay. Sinasubmit din po namin yung reports or yung mga field verification reports na kinonduct namin, no? Kung for endorsement po ba or ito po ba ay hindi po pwede o hindi nakapasa sa aming field verification. So, accept payments on prescribed fees. So, later on, i-discuss po namin yung mga fees po o yung mga babayaran niyo po sa pag-process ng inyong CRASM.
And then, release CRASAM to the concerned SO. Kami rin po nagre-release. No? Tinatawagan na po namin yung mga solemnizing officer once na sa amin po ay nababa na or na-endorse na sa amin ng regional office, signed na po ng regional director. Tinatawagan na po namin yung mga authorized person, no? Yung mga nag-process po ng inyong CRASAM. So, ngayon, manghihingi lang din po sana kami ng request, no? Since kami po ay bago na sa CRASAM na nagre-receive ng inyong applications. Hindi pa po kami masyadong familiar sa inyong mga liaison officers, no? Kung hindi man kayo ang magpa-process mismo po, kailangan lang po ng authorization letter dun sa mismong owner, or kung malaki naman po ang inyong religious sect, kahit coming na po from your office, no, na naka-indicate po yung pangalan ng authorized person na mag-process or mag-claim ng inyong CRASAM. Attachment na lang din po yung photocopy ng ID nyo magpa-process, and then yung photocopy ng ID nyo po. So, yun po yung hinihingi namin bago ngayon, na kung dati po ay basta-basta na lang po nire-release yung inyong CRASAM. So, pagpasensyahan nyo na po, medyo mas strict po kami ngayon. Performs other function related to the implementation of these rules, and those may be assigned by the RD. So, next. So, yun lang po yung para sa duties and responsibilities ng regional office and sa PSO po. Rule 7 naman po, ito na po yung sa process na po, and sa requirements. Pastors or fees. Next po. Where to apply? So, all application for CRASAM shall secure form and file their application form with the PSO of the province where the church, temple, chapel, or place of worship is situated. So, meron po mga cases na nare-receive kami. Halimbawa po, kayo po ay residing sa Manila. And then, kayo po ay residing sa Quezon City. And then, ang inyo pong church ay located sa Manila. So, saan po ba kayo dapat magpasa ng inyong requirement? Based po dun sa kung kayo po ay residing sa QC. Okay, Manila, tama po. So, tinatanong po namin yan, or chine-check po namin kung saan po yung place of assignment nyo. Hindi po porket sa QC po kayo o sa Marikina po kayo nakatira, sa amin po kayo magpapasa o sa NCR2 po kayo magpapasa ng inyong application. Kasi dapat po, doon tayo sa jurisdiction natin, or doon tayo sa place of assignment natin magpapasa ng requirement. No? Marami po kasi yung medyo naguguluhan din siya. When to apply? An application for CRASAM may be filed any time of the year. So, ito po yung mga new applications or new applicants, pwede po sila mag-file any time of the year. While doon naman po sa mga for renewal po ng kanilang CRASAM, as early as October 1, pwede na po kayong mag-file for renewal ng inyong CRASAM. So, ito po yung mga tinatawag naming peak season, October, November, December. Diyan na po dumadagsa yung applications dahil for renewal po. No? Next po. Requirements for registration. The SO whose religion or religious sect is deemed operating in the Philippines and in good repute. So, na-explain naman po kanina ni Sir Noel kung ano pa yung good repute, no? And then, yun, sabi ko rin kanina, si OCR GSO form number 1 or yung application form po, no? Pwede po yan na i-download nyo, kayo na po ang mag-fill up, or pwede rin po sa amin, meron din po kami nire-reproduce niyan, at binibigyan din po namin yung mga solemnizing officers na nag-walk in, no? So, nag-check po kung ano po ba yung mga requirements na dapat ipasa. So, binibigyan na rin po namin sila ng ganyan. And then, another reminder po, may mga nagpapasa pa rin po sa amin na A4 size po ng application form. So, ngayon po, tinatanggap na po namin strictly is legal size po, no? Yes po, long. Or sa computer po, 8.5 by 13, yun po yung size. So, ito po, triplicate copies
tatlong kopya, and then notarize po. Make sure na lang din po na sa upper part portion po, no, na meron pong date bago nyo po ipanotaryo. So, meron po kasi mga case, no, na mas na uuna po yung date ng notaryo bago dun sa date ng application. So, hindi po namin tatanggapin yun kahit po napanotaryo din na. Kasi, inconsistent po eh. So, pa-check din po, mas nauna po yung date po. Kasi, mamaya po, makikita niyo po yung revised form, ipe-present po yun. And then, 3 copies of colored ID picture, 2x2 po. Pa-make sure din po na hindi po computer-generated ang inyong picture na ipapasa. 3 kopya po yun, no? Ang ginagawa po namin para ma-check kung computer-generated ba, i-scratch po namin yan, no? Madali po kasing mabura, no? Or mag-fade yung mga computer-generated, hindi po sa studio type, no, na pictures. And then, kailangan po may signature sa likod ng SO. Pa-make sure lang din po, wala po kayong eyeglass, no, during picture. And then, sana po updated yung picture. So, pwede, iba na yung kulay ng buhok nyo doon, no? Pwede maputi pa yung buhok nyo doon, nagpakulay na pala kayo ng black. Updated po sana yung picture natin na ipapasa. Para naman po, presentable rin. Tsaka, yan po ay i-propose namin, no? Or kung hindi po. Well, studio po dapat eh. Tsaka talaga po, dapat yung mukha niyo po yung ano. Okay, next po. A machine copy of appointment as bishop, founder, head priest, pastor, and minister of the religious sect. So, ito po yung sinasabi ko, yung appointment letter, no, coming from your endorsing officer, yung mga nag-appoint po sa inyo, no? Then, proper endorsement or designation, recommendation from the head of the religious or religious sect issued within a period of 3 months. So, reiterate ko lang po ito, period of 3 months. So, for example, kayo po ay magpapasa ngayong buwan, no, April. So, dapat pa-make sure po na within period of 3 months pa yung inyong endorsement or appointment letter coming from your endorsing officer. Kasi meron po kami nare-receive din po ng mga or applications, no, na last year pa yung letter. So, kahit na ito po ay signed ng endorsing officer, hindi po namin yun tatanggapin. Kasi nga, expired na po siya. Kumbaga, hindi na po siya pwede. And then, pa-make sure na rin po na doon sa inyong letter, doon po yung full name, i-check din po namin yan sa ipapasa ng supporting documents. Ito po yung birth certificate, passport, or yung bill ID nyo po, national ID, no? Kung tugma doon sa inyong letters, no? So, kung may mga cases po na iba po or mali po yung spelling ng pangalan, no? Kumbaga, ang magpe-prevail po kasi yung kung ano nasa supporting document nyo, sa birth certificate nyo. Although, kung yun na po yung usual na, kumbaga, pagkabata pa lang, yun na po yung gamit nyo. Pwede po namin siya tanggapin, although sa next nyo pong pag-process or for renewal, kailangan po nag-process na po kayo ng correction. So, meron po kaming other seminar, no, for mga administrative processes for correction. So, kung gusto nyo rin po seminar, pwede rin po sa amin yun. Okay. Then, complete address of the applicant. So, kung saan po kayo residing, kailangan din po nandun sa application form. Bukod pa po doon sa address ng inyong church. No? Makikita nyo naman po yan later on sa template po ng ating revised form. Next po. For the first-time applicants, ito po, medyo mas marami pong requirements sa first-time applicants. Totally, same pa rin naman po from the previous. Wala pong pinagbago. Although yun nga po, yung sinabi ko kanina, kailangan po yung size ng inyong application form is legal size. Kung dati po pwedeng A4, ngayon po talaga legal size po. And then, 3 copies of colored ID picture 2x2 with white background. Same pa rin po yan kagaya ng dati. Next po. Machine copy of appointment as bishop, founder, head priest, pastor, and minister of the religious or religious sect. So, ganun pa rin po, hindi pa rin po yan. Proper endorsement, resignation, recommendation from the head.
of religious or religious sects. Siyempre, kailangan pa rin po yan. So, paano po namin malalaman kung kayo po ay nabigyan ng authority ng inyong endorsing officer na mag-officiate ng kasal kung wala pong endorsement from them. So, kailangan pa rin po yan. Certified true copy of certification of live birth. Kung dati po, hindi po siya masyadong ngayon, kailangan po namin ng original na birth certificate. Pwede na rin po yung PhilID, so nadagdag po yan sa revised. Next po. I-card in case the applicant is in a foreign country, no? Proof of payment of registration fee, same pa rin po. Ito po yung sinabi ni Sir Noel kanina, yung certified true copy of the certification of ordination o yung certificate of ordination nyo po. Kung dati kailangan po ngayon, hindi naman na po kailangan, optional lang. Kasi may iba po naglalagay pa rin po. Tinatanggap naman po namin. So, ngayon po, after nyan, SEC registration or articles of incorporated and bylaws and updated GIS certified by the head of the religion or religious sect or mayor certification. So, ito po ngayon, hihingi na lang po namin siya kapag hindi po siya appearing sa latest census or sa 2015 census record. So, later, after po nito, papahapyawan ko lang po yung sinabi kanina ni Sir Noel, yung mga list po ng mga churches na naka-record po sa 2015 census para din po may idea kayo. Next po, endorsement or recommendation from the Board of Trustees. Meron pa rin po yan. Sworn statement duly notarized in case there is no Board of Trustees. So meron po kasi yung ibang churches na or religious sect na wala po Board of Trustees. So proprietor po, no? Kailangan na po mag-present ng affidavit, duly notarized, na kayo po ay kumbaga wala po Board of Trustees. Kayo po nag-endorse sa sarili niyo. Yes po. Pwede po, basta po may ma-present na document. Then, brief history of the religion or religious sect, the list of 201 na 5 members. So, dati po hiningi po yan. Ngayon po, hindi na. Para sa mga new po, yung applicants, hindi na rin po. Then, certificate of registration, articles of incorporated, and bylaws and updated GIS issued by the SEC. So, dati po hiningi, ngayon po, kapag nasa list naman po kayo ng 2015 census, hindi na po hiningi. Pero para po dun sa mga hindi, bagong established na churches, na nagko-conduct pa po kami ng field verification, tinitignan po namin yung GIS and then yung SEC kung talagang meron po kayo or talagang existing po yung church, no? Then, meron din po kami sina-check doon sa inyong GIS and SEC. Kung talagang nagagampanan niyo po yung mga nilagay niyo po doon na kung ano man, no? Siyempre, i-verify po namin yung during ocular inspection. Kung yung mga outreach niyo po, yung mga missions, or etc., no? Kung talagang nagaganap siya. And then, check din po namin kung conducive ba for marriage yung inyong church. Okay, next po. Ito po para naman po sa mga imams, no? So, wala naman po tayo dyan sa tribal, Next po. Ayun lang po. So, i-present ko na po yung list ng 2015 census po, yung mga religious sect, no? Na appearing po sa 2015 census. Ayan po yan, yung 39, if I'm not mistaken po. So, pwede nyo pong picturean para po may idea po kayo. Siguro ba? Naka-ano po kasi siya portrait eh. Pero pwede din naman po yan natin. Ayan, nakita nyo po yung yan na po. Ayan, para kung gusto nyo pong mapabilang, sabi no? Sa list po, hindi po kayo pupunta sa PSA at magpapalistahan. So, sasabihan niyo po syempre yung mga members nyo,
na kayo po ay mag-participate sa census. Then sabihin niyo po specifically kung ano po yung inyong religious sect. Kasi may iba daw po nagtatanong, paano po masama kami dyan sa official list, no? Okay na po, na-picturean na, para proceed na po tayo sa